sa inyong padayon nga suporta ug pagpalangga kanang di ako karon dire para makiisa. Haluon ko na lang Tagalog o Bisaya. Sa ako mga kaigsuunang Muslim, Assalamualaikum. Sa ako mga kaigsuunang taga Davao, mayong gabi ninyo. May mga bisita rito, alam ko, may kahapon, nakita ko mga taga Cagayan Valley, taga Nueva Ecija, taga Jensan, ganina, na inidugol. May mga taga Jensan, no? Mayong gabi sa inyong tanan. Salamat kayo sa inyong padayon nga suporta kay pinalanggang Tatay Digong. Kaya ba naman mo, dugay ko nagtrabaho sa iyaha, 24 years ko nag-uban sa iyaha. O unsa kasakit sa ako, hantod karon nga mura ko lang ko kadamgo, na dili na nako siya makitaan mastorya. Ang akong pangandoy karon, ang akong wish karon adlaw o pakikiusap ko po sa inyo. Ipagpatuloy po natin ipagdasal ang kaligtasan, kalusugan at kalayaan ni Tatay Digong. Habang hindi nakaka-uwi si Tatay Digong, walang katahimikan ng Pilipinas. Maalala niyo noon, nandito si Tatay Digong 2016 hanggang 2022. Tahimik ang buhay natin, hindi lang sa Davao, buong Pilipinas. Ako mismo, kasama niya ako, umiikot kami sa buong Pilipinas. Pupunta kami ng Ilocos Sur. Nag-inaugurate siya doon ng mga highway. Ang gaganda po ng kanyang programa, yung Bill program. Punta kayo ng Lanao, Del Norte, sa Osamis. 7 minutes na lang ang tulay. Tingnan nyo dito, sa Coastal Road. Wapo kayo. Kasi ginagamit ang pondo ng bayan sa tama. Ngayon, nalulungkot po ako. Ang puno po ng ating bayan ngayon, kita nyo nangyayari sa Manila. Kaya patuloy po natin ipagdasal ang ating mga kababayang Pilipino. Hindi lang dito sa Mindanao, pati na rin po sa Maynila at sa Visayas. Pilipino tayo, Muslim, Kristiyano, ano man ang ating tribo. Pilipino tayo, magmahalan po tayo. Huwag tayong tumigil. Please pray for the Philippines. Lumoy tayong Pilipino. Kawawa yung Pilipino sa nangyayari ngayon. Ang gulo. Sobrang gulo. Sobrang gulo ng gobyerno. Kaya ipagpatuloy po natin ang pagdadasal para kay Tatay Digong makauwi siya. Pangalawa, ito naman po ang nangyayari sa gobyerno ngayon. Dapat po tumpukin yung buhaya. Yung mastermind talaga. Putulin yung buhaya, yung buntot ng buhaya. At putulin ang sistema ng korupsyon sa gobyerno. Habang nandiyan po yung mga buhaya at hindi nananagot, hindi nakukulong yung mga buhaya, walang mangyayari sa atin. Importante dito, merong managot dito sa scam na ito. Let's hold them accountable for all those responsible for this mess. Tama! Ikatulo, Marcos, resign! ipadayon po nato inampo si Vice President Sara Duterte. Salamat kayo. Walay nautan. Kung magpakaon sa lechon baka, may na lang na makatilaw o baka ato mga kaigsunan pobre. Di ba? Tama! Kadaghan wala ka taon lechon baka na rin. So, lami na. Salamat kayo. O iampo nato, ipagdasal natin si Vice President Inday Sara Duterte na safe siya sa iyahang paglalakbay sa iba't ibang parte ng bansa para naman po makumusta ang mga kababayan nating OFW. Alam niyo mga OFW, lisod kayo, mamapalayo sa pamilya. Malipay na sila, makakita ang leader nila na gahinugma sa ila. Tama! So, ikaupak, dalang ko i-share sa inyo. Kining PhilHealth ba? Kahapon, nabasa mo. Ibalik na! Iulit daw itong 60 million, di ba? Last year pa lang, July of 2024, nag-hearing na ko,
Pilipino yan. Tama. Ngayon, nagmamadali silang ibalik yung pondo, pero dapat hindi ginalaw yun. Maraming pasyente ang takot magpa-hospital, maraming namamatay dahil ayaw magpa-hospital. Ngayon, ang nangyayari, nagmamadali sila ibalik yung ginamit nilang 60 million. Saan ba ginamit yung 60 million? Unprogram funds? Ano yung unprogram funds? Maaring sa flood control, di ba? So, ako po, hindi ako pumirma sa BICAM report. Kami ni Senator Bato, hindi kami pumirma. Hindi ako pumirma. Dahil hindi po ako sangayon na kinuha yung pondo ng PhilHealth. Hindi ako sangayon na i-zero ang PhilHealth dahil kalusugan po yan ang bawat Pilipino. Mga kaisunan, nakita na rin karong naglawa. Salamat kayo sa inyong pagpalangga kay Tatay Digong. Salamat kayo. Dili tamuundang, dalang ko'y hangyo sa inyo. Dili tamuundang, hando dili makauli si Tatay Digong. Dili tamuundang, hando walay nanagot aning kabuang nila. Dapat putlon ang ikog sa buhaya. Dire, ikaw na kanina tungkol sa buhaya. Salamat kayo sa inyo. Kaya wala ko, suko mo. Ako, suko. Puto. Galit ko ako sa mga kurap sa gobyerno. Alam niyo bakit? Noong panahon ni President Duterte, diri sa City Hall, di yun na siya musugot o korupsyon. Di galit na siya gusto madugay ang papeles kay Nay Manayo. Ayaw niya ng korupsyon. Ayaw namin ng korupsyon. Ang pinagpili ni Tatay Digong nung mayor siya, pag may nagbigay sa inyo, huwag mong tanggapin, tulungan mo. Pero pag nagbigay, huwag mong tulungan. Kasi ayaw niya ng korupsyon. Pagdating sa Maynila, gano'n ang ginawa niya. Ayaw niya rin po ng red tape. Kaya nga po, naging batas ito, anti-red tape commission. Ayaw niya po ng kalokohan sa gobyerno. So, labanan po natin itong korupsyon. Pakiusap ko lang po sa inyo, huwag kayong pumayag na ginagawang gatasan po ang pera ng taong bayan. Huwag kayong pumayag na niloloko po tayo ng ilan. Labanan po natin ang korupsyon. Huwag naman pong bastusan po. Lahat tayo nagtatrabaho, buwis natin yan. Ginabayad na ito, ginakalta sa atong sweldo. Tapos ginagamit na nila sa kabuuan. Di tamuon lang, mga nabawet nyo, mga Pilipino, dili tamuon lang. Anto dili ni maundang ng ilang kabuuan. Labanan natin ang buhaya, labanan natin ang sistema ng korupsyon sa gobyerno po. Salamat kayo sa inyo, mga nabawet nyo. Alam ko isulti ka ninyo, karong gabi una, ampo ta para sa kaluwasan sa mga Pilipino. Dili ko gusto nga na'y masakitan aning padayon nga pagprotesta, pero dili tamuundang hatod madunggan sa kanan ang atong kasuko sa korupsyon sa gobyerno. Mayong gabi sa inyong tanan, imanin ninyo. Inalangga ko na mo. Kung gusto ko na ako magpasalamat sa pamilya Duterte, wala ko dire, kundi tungod sa ila. Atong ipag-ampo na to, atong Mayor Baste, Congressman Duterte, of course, Vice President Duterte, si Vice Mayor Duterte po, Rodrigo Duterte, of course, si Tatay Digong, si former President, ang atong Mayor, na tinuod na atong Mayor sa Davao City karon nga nibalik, Mayor Rodrigo Roa Duterte, atong i-ampo sila. Salamat kayo sa inyong tanan, mayong gabi, ampo na to si Tatay Digong.